nangarap si Kuya Laki na magkaroon ng ambulansya, natupad niya yon. Kapag bayan ang may gusto, bayan ang masusunod. Kaya napakalaking bagay po talaga ang pagkakaroon po ng libreng tubig sa amin. Napakahirap ng buhay ng Pilipino. Laking pasasalamat talaga namin na nagkaroon ng libreng sakay. Kung sa aming kinikita, kulang pa ho na pang-ano sa aking mga anak at apo. Kaya yung libreng sakay, malaking tulong po sa amin yun. Wala naman po kaming pera. Ayoko pong mangako, pero tandaan po ninyo, sisikapin natin abutin ang ating pangarap. Yan, mabalik tayo sa ating conversation. Okay. Magkano kayo? Mga kapatid sa pamamahayan? Bukod sa mobile clinic at saka ano pa po? Mga scholar po ako, Yun. ng mga batang pinag-aaral. And at the same time, meron din po kong tradisyon na dinatnan na sa Muntinlupa, yung libreng tent, libreng silya, pahirap, libreng mesa, meron din po ako. Meron po akong libreng sakay sa mga batang mag-aaral, ng mga maliliit na bata, na naniniwala po ako, kaya ako inilunsan, nung ako po tumakbo noong 2007, hindi ko po pinangako. Kasi po, nung ako'y manungkulan, ay nangarap ako magkaroon nito sapagkat nakita ko yung mga bata, papasok pa lang ng eskwelahan, wala nang pamasahe. Kaya dala ng kahirapan. Halos wala ang tsinelas yung mga batang maliliit. At madaling araw pa lang po, nagsisimula na silang maglakad para makarating sa eskwelahan ng maayos at on time. Ayun. So, kaya lang, normally, pag madaling araw po, alam niyo naman, may mga lumaragas ang mga sasakyan dahil wala masyadong sasakyan. Nakaka-encounter po yung mga kabataan o yung mga batang maliliit ng mga aksidente. Ayun. Kaya mula noon, nangarap akong magkaroon ng libreng sakay para sa ating mga batang mag-aaral. At ako pa lang po ang kauna-unang nagdunsan dito sa Muntinlupa. Noong unang taon ko po, 2 po ang aming inilabas na truck. Pangalawang taon po, naging 3. At ngayon po, hanggang sa nagbakasyon po, 4 na truck po ang aming libreng sakay na umiiwan. Ang galing! Ang dami nga niyang proyekto, tingnan mo. Ang galing. Walang nakakarating sa kanya. Nagbili po ako. Si Congressman, hindi lang po siya yung tao na nagsasalita lang, kundi talagang Anong tanong mo? Tanong bakit wala siyang pondo? Ayun. Yung po pondo ko, meron po naman na kung 10 piso po ang pondo ng isang konsyal, siguro may 2 piso naman. Bakit po? Dahil Kulang yun sa buong Muntinlupa. Alam mo, sa isang administrasyon, hindi nawawalang oposisyon. Hindi ko po masabing oposisyon ako. Hindi ko rin naman masabing Independent po ba kayo? O ano ba? Ay, independent. Hindi ko po masabing nasa oposisyon ako. Hindi ko rin naman po masabing administrasyon ako. Kasi po, Masagit na. lagi po akong naninindigan. Kung ano Sa nasa- palagay ko po, tama, makabubuti sa bayan. Ang tao po kasi iba-iba pananaw. Maaaring ang pananaw ko ay iba sa pananaw ng sino mang nanunungkulan. Pero ako po ay may pagmamalaki ko na siguro ang basihan ng aking pananaw basta't para sa bayan, ayon sa batas ng Diyos, sa batas ng tao, kasama po ako dyan, sasama ko. Independent, ano pala siya Oh, yes. Hindi ba napakahirap yung Correct. ganon? Di Pero ba? alam mo ba, during the motorcade, super Oo, dami mga grabe. followers, super dami ng umattend. Maraming Oh, so 70 vehicles. So doon Hindi yung pa kasama, malalaman hindi pa mga kasama kaibigan ng- na maraming taga-supporters talaga. Hindi pa kasama ng Oo, tricycles at saka maraming single motor. Napakarami kasi nandito ako noon. Ay, ang ganda. Sobrang dami. Nag-cover ka pala ang daya. Yes! Hindi mo kami kinakayahan. Hindi, sa susunod na Nag-cover, i-broadcast ko yun. Hindi kasama naman tayo sa kanyang kinig. Kaya pala nababanggit niya lagi sa radio Eh, na pinagmamalaki ko pala. pinagmamalaki niya yung ano. Ulit mahayag po, Congressman, para sa ating mga kababayan dito sa Busog po ng Muntinlupa. Ulitin ko po, maraming salamat po sa lahat sa inyo at sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-supervise sa ating palatuntunan. Ay karangalan ko po ang mabigyan ng pagkakataon na malaman po ng aking mga kababayan, maging ang buong mamamayan na nakikinig sa inyong palatuntunan, ay ako po sa aking mga kababayan, lalo-lalo na sa lungsod ng Muntinlupa, ako po ay nag-aangad na maging tinatawagan ng lungsod ng Muntinlupa. Hindi po dahil ako po ay galit kanino man. Wala po akong kaaway, wala po akong inaaway.
maging ang tumatakbong congressman ng Muntinlupa na katulad ko, hindi ko po sila kaaway. Nagkataon lamang na pare-pareho namin gustong maglingkod sa inyo. Nagkataon lang na isa lang po ang mananalo, congressman. Kaya kung mananalo po sila, tulungan po natin sila. Kung ako po naman ay mananalo, tulong-tulong din po tayo. At isa lang po siguro ang aking masasabi sa inyo ay ako po naman ay naghahandang maglingkod para sa inyo. At pinatunayan po sa 3 taong aming panunungkulan na natili po ako ng prinsipyo na laging para sa bayan. At kung kayo po'y nangangarap ng gobyerno na maglilingkod para sa inyo, para sa ating lahat, ganun din po ang inyong lingkod. Nangangarap din po ako ng gobyerno maglilingkod para sa ating lahat, pati sa aking mga susunod na henerasyon, pati sa aking mga anak. Kaya po, sana, saan po ninyo at sa mga nagdadalawang isip na aking mga kababayan na hanggang ngayon, at ngayon pa lamang po ay sinasabi ko na sa inyo na aking sino mang nanunungkulan ngayon ay kaya kong sabihin na maayos, magaling at matatalino ang sino mang nanunungkulan sa kasalukuyan. Pero paano po ninyo malalaman kung may mas may hihigit o may mas masarap na ulam kung hindi mo titikman? Ay, galing! Ikaw, Isa lang po ang masasabi ko talaga, kung ako po talaga ang mga nandyan din nanonood at ako talaga ang pipili, wala po akong ibang iboboto kundi si, yan po, Espeleta po, Ernie Laque Espeleta po, dahil siya po ay isang makadiyos, makatao, makabayan, at matalino. Ayun. Ayan, ikaw, Marta, ano masasabi mo? Huling pahayag. Number 4 po ako. Huling pahayag, Marta, para sa ating mga kaibigan. Parang naano rin ako sa sinabi ni Mystica na wala na raw siyang masasabi pa kay Congressman kasi talagang isang magandang asset po yan para sa mga taga Muntinlupa. Package deal. Oo, package deal. Pero hindi po kami, inuulit ko, baka sabihin ko na bias kami, nakikita din lang po namin kung ano yung mga magagandang plano na maibibigay niya para sa inyo. Ikaw, Tito Felix. Masasabi ko lang sana kung at huwag ka magbabago sa iyong mga pangako sa mga kababayan mo dito, lalo-lalo na dito sa Muntinlupa. Ikaw, Tita Cynthia. Masasabi ko lang sa napakagandang programa niya na kahit walang pundo o kunti kakapili na kung pundo, nagagawa niya ang kanyang Katungkulan. Yan, ganyan po kagaling ang ating magiting na congressman dito po sa lungsod ng Muntinlupa. Muli po, wag po natin kakalimutan sa Mayugis, number 4 po, Congressman Ernie Laque Espeleta. Ayan, mga kababayan, muli po, magkaisa po tayo para po ito sa kapakanan po ng lungsod ng Muntinlupa. Ayan, muli po, magandang araw po sa ating lahat at pasamantala po tayo magpapaalam. Kita-kita po muli tayo bukas. Paalam! Ayan. Palakpakan mo natin sa mga kaibigan.